Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa aking mga giliw na tagapakinig at tagasuporta sa aking YouTube channel. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair upang ihatid ang kwento ng magkapatid na Roy at Hugo. Magkapatid na susubukin ng panahon, sakit at hirap. Makakayanan ba nila at mapagtatagumpayan ang isang bagay na dapat nilang tapusin? Yan ang ating aalamin sa kwentong ito. Simulan na po natin ang kwento. Ano ba naman yan, Hugo? Di pa tayo tapos sa mga pinapapanday ni Don Federico. Ano bang pinagagagawa mo dyan? Kasi kuya, gutom na po talaga ako eh. Kagabi pa kasi tayo hindi pinapakain. Mas lalo tayong di makakakain pag nahuli ka na nagpupuslit ng tinapay. Kuya Roy, pasensya na po ah. Hindi ko na po kasi talaga kaya eh. Kapag nagpapanday ako, nanlalambot ako. Halos hindi ko na nga mahawakan ng maayos yung maliit na maso eh. Sige na, sige na. Bilisan mo na dyan. Ubusin mo na yan. Tatakpan na lang kita para walang makakita sa'yo. Salamat kuya. Ikaw kuya, gusto mo ba? Hindi na. Ubusin mo na yan, Hugo. Ayos lang ako. Basta bilisan mo na lang. Baka biglang dumating si Don Federico eh. Wala pa tayong natatapos dito. Yari na naman tayo. Si Roy at Hugo, magkapatid na hindi pwedeng paghiwalayin. Ibinenta sila ng kanilang mga magulang sa isang mayamang mag-asawa sa baryo ng Fortuna. Nag-eedad si Roy ng 13 habang ang nakababatang kapatid naman niya ay 3 taon pa lamang ng mga panahon na yon. Dahil sa hirap ng buhay, napagpasyahan ng mga magulang nila na ibenta sila. Maagang namulat si Roy sa realidad. Kaya, nang mapunta sila sa mayamang pamilya, ay natutunan niya na magtrabaho ng mabibigat, habang ang kapatid niya naman na bunso ay kailangan pang maggatas ng mga panahon na yon. Madalas ay hindi binibigay ang tamang bayad sa kanila sa tuwing araw ng kanilang sahod, dahil madalas na sinasabi ng mag-asawa ay tama lang na hindi sila bigyan ng malaking sahod dahil malaking halaga ang ibinayad nila sa mga magulang ng mga bata. Hanggang sa lumipas ang 8 taon, si Roy ay dinala na sa Pandayan. Doon siya ipinwesto ni Don Federico dahil sa angking lakas ni Roy pagdating sa pagbubuhat at pagmamaso, habang si Hugo naman ay doon na rin inilagay dahil hindi papayag si Roy na magkaiba sila ng trabahong gagawin. Alam kasi niya kung gaano kalupit ang iba nilang katrabaho, kaya mas gugustuhin na lamang niya na kasama ang kanyang kapatid sa pagpapanday. Bilisan mo na. Tapusin mo na yung kinakain mo, Hugo. Madami pa tayong tatapusin. Kuya, tapos na po. Wala ka bang iniwang bakas? Baka biglang hanapin ni Don Federico yung tinapay na kinain mo at may makita siyang bagay na makapagtuturo sa atin. Huwag ka mag-alala kuya. Yung supot ng tinapay, nilagay ko sa hindi nakikita. Siguraduhin mo ha, dahil ayoko na kapag nahuli ka, lalatiguin ka ni Don Federico. Basta wag mo nang uulitin sa susunod yun ha. Malilintikan talaga tayo kapag nalaman niya na tayo ang kumuha ng tinapay. Kung bakit naman kasi napakadamot niyang Don Federico na yan eh. Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Nandito tayo sa Pandayan. Kapag may nakarinig sa'yo, yari talaga tayo. Kasi kuya, sa ilang taong pagtatrabaho mo dito, sigurado naman na nakabayad na tayo sa perang ginastos nila nung binili nila tayo. Sobra-sobra pa nga eh. Wala tayong magagawa, Hugo. Ganito talaga ang kapalaran natin. Pinagkaitan ng pagmamahal, pati ng karapatan. Sige na, magtrabaho na tayo. Malay mo, di ba mamaya, baka bigyan tayo ng makakain ni Don Federico at Senyora Binasya. Sana nga kuya. Ang hirap kasi ng ganito. Wala na nga tayong sapat na tulog. Wala pa tayong sapat na nakakain. Hinimas na lamang ni Roy
ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid. Dahil tama ito, wala silang nagiging sapat na tulog. Dahil kung minsan, natatapos na sila ng madaling araw sa pagpapanday. At kadalasan ay 2 oras o 1 oras lamang ang nagiging tulog nila. Dahil maaga silang pinapatayo ng mga tauhan ni Don Federico. Kahit ganun pa man, hindi sila nagrereklamo ng harapan sa kanilang malupit na amo. Dahil alam niya na kapag nagreklamo sila, ay parurusahan sila ng mga ito. At minsan na ring nangyaring nahihimatay si Hugo sa sobrang pagod at kulang sa tulog. Ngunit kahit kaunti, ay hindi sila binibigyan ng aruga ng kanilang mga amo. Lumipas ang maghapon na yon sa magkapatid. Madami rin silang naipanday. Akala nila ay wala silang magiging problema ng araw na yon. Ngunit dumating ang gabi kung saan magbibigay na ng pagkain si Don Federico at Senyora Benassia. Nakapila na sila at uumpisahan na sana ng mga tagaluto na ipamigay ang mga pagkain. Ngunit tumayo si Don Federico at seryosong tinapik ang 2 tagaluto, kaya napatigil ang mga ito. Sandali lamang. Kakausapin ko ang aking mga manggagawa. Tumango ang mga tagaluto at bahagyang yumukod at umatras upang bigyan ng pwesto si Don Federico. Alam niyo na, di ba? Na ayoko sa lahat ang mga magnanakaw. Sabay-sabay na tumugon ang mga manggagawa. Pagkatapos nun ay nagtinginan ang magkapatid. Isa sa inyo ang kumuha ng tinapay na pinakapaborito ng aking asawa. At ayaw na ayaw ko sa lahat ay ang pagnakawan ninyo ang aking pinakamamahal na asawa. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na umamin sa nagawa ninyong kasalanan para hindi kayo madamay lahat. Dahil kung walang aamin sa inyo, lahat kayo ay hindi uli kakain. Pagbibilang ako ng 10. Kapag wala pa rin umamin sa inyo, lahat kayo ay hindi kakain magmula ngayon hanggang bukas maghapon. Nagbilang na ang kanilang among si Don Federico at bago matapos ang pagbibilang nito, tatayo na sana si Roy upang akuin ang kasalanan ng kanyang kapatid. Ngunit naunahan sila ng isang matandang manggagawa ni Don Federico. Dahil maliban pala kay Hugo, ay pumuslit rin pala ito ng tinapay. Kaya ang tangkang pagtayo ni Roy ay hindi niya na naituloy. Dahil sa nakita niyang pagtayo ng matandang manggagawa. At nang nakita yon ni Don Federico, ay dali-dali niyang ipinakuha ang kanyang latigo at isang mahabang magaspang na lubid. Lumapit ka rito, tanda, at pumili ka ng gagamitin kong pamparusa sa'yo. Dalian mo! Lumapit ka! Natatarantan lumapit ang matandang manggagawa na kinilala sa pangalang Lolo Bernardino. Pero ang kadalasang tinatawag sa kanya ay Lolo Dino. Doon na tumanda ang matanda. Hindi pa sila Don Federico ang may-ari, ay doon na siya nagtatrabaho. Ngunit dahil binili ni Don Federico ang malaking pagawaan o pandayan, ay nakiusap ang dating may-ari na huwag palitan ang mga manggagawa dahil masisipag raw ang mga ito. Nang lumapit si Lolo Dino sa kanilang amo na si Don Federico, ay pinilit siya nitong mamili. Ngunit hindi agad nakapagsalita ang matanda dahil sa takot. Ang sinabi ko sa'yo, pumili ka! Sandali lamang, Don Federico. Nagawa ko lamang yon dahil sa sobrang gutom. Pakiusap naman, huwag niyo na lamang po kong saktan. Inisip mo sana ang mga ayaw ko bago ka gumawa ng bagay na pinakaayawan ko. Ngayon uulitin ko, tanda. Pumili ka. Kapag hindi ka pumili, ay ako na ang pipili ng bagay
na ipaparusa ko sa'yo. Itong lati ko na lamang. Oo, lati ko na lamang po, Don Federico. Ngumisi si Don Federico at ipinag-utos niya na hubarin ang lahat ng suot nito at walang matitira na kahit na anong uri ng kasuotan. Mabilis yun na ginawa ng kanyang mga tauhan, habang ang matanda naman ay tumingin sa kanilang amo nang niningitian lamang siya ng nakakaloko. Baka sa mga mata ni Lolo Bernardino ang sobrang takot, ngunit hindi na ito nanlaban pa dahil alam niya ang kalalabasan kung sakaling siya ay manlaban pa. Kaya nang mahubad ng lahat ng bantay ang kanyang mga saplot, ay tinakpan ni Roy ang mga mata ng kanyang nakababatang kapatid dahil hindi lamang yon ang unang beses na makakakita siya ng pagpapataw ng parusa. Ipinatali si Lolo Bernardino sa isang tali at ipinahila ito pataas. Nang mahila ang matanda, imbis na latigo ang hawakan ni Don Federico, ay lubid ang kinuha niya upang ipamalo. Kahit na latigo pa ang pinili ng matanda, inumpisa ni Don Federico na hagupitin ng magaspang na lubid ang matanda. Sa bawat palo nito ay nag-iiwan ng latay sa katawan ng matanda na sumisigaw dahil sa labis na sakit ng hagupit ng kanilang amo. Nasasaksihan yon ni Roy, at kahit nakatakip pa ang mga mata ng nakababata niyang kapatid kapag naririnig niya ang hagupit na tumatama sa katawan ng matanda, hindi nito napipigilan ang mapagalaw. Sa kinauupuan nito, Ilang beses nyo na ako nakitang nagparusa, hindi ba? Pero hindi pa rin kayo nagtatanda. Ilang beses ko nang ipinakita sa inyo kung paano ako magalit. Pero patuloy ninyong inuulit ang mga bagay na ayaw ko. Kung gusto ninyong matulad sa matandang ito, ay gayahin nyo ang ginawa niyang pagnanakaw ng isang mahalagang pagkain na pagmamayari ng aking pinakamamahal na asawa. minsan pa ay hinagupit niya itong muli ng kanyang hawak na magaspang na lubid. At nang matapos siya, ay ipinag-utos niya na iabot na ang pagkain ng mga manggagawa. Maliban sa matandang nakasabit pa rin at walang saplot sa buong katawan. Hindi naman napigilang maawa ng magkapatid, lalo na si Hugo, nang alisin ng kanyang kuya ang kamay na nakatakip sa kanyang mga mata habang kinukuha niya ang ibinibigay na pagkain. Bagya pa siyang sumulyap sa matandang nakatali na halos mamalat na ang katawan sa dami ng natamong palo ng lubid sa katawan. Binalot ito ng napakaraming dugo sa katawan at nang makuha na niya ang pagkain, agad na siyang tumabi sa kanyang kuya at napansin naman ni Roy ang mga namumuong luha sa mata ng kanyang kapatid. Ano nangyayari sa'yo, Hugo? Wala po, kuya. Napagtanto ko lang po. Kung palang ikaw ang naunang tumayo kay Lolo Dino, baka ikaw ang nasa kalagayan niya ngayon. Tumigil ka na sa pag-iyak mo. Di naman na may babalik yun eh. Sana maging aral sa'yo ang nangyari kay Lolo Dino. Huwag mo nang uulitin yun kahit kailan ha. Nakita mo naman kung ano nangyari sa kanya, di ba? Opo, kuya. Hindi ko na po uulitin. Naaawa lang po kay Lolo Dino. Ang tandaan na po niya. Para maparusahan po ng ganun. Wala na tayong magagawa pa ron, Hugo. Dahil yun ang patakaran dito. Kuya, bakit parang di ka naaawa sa sinapit ni Lolo Dino? Naaawa ako, Hugo. Pero kahit naman na ganun, ano ba magagawa natin? Kaya ba natin pigilan yun? Sige na, kumain ka na lang dyan para makatulog na tayo. Bilisan natin dahil maaga pa ang gising natin. Opo, kuya. Kumain na nga ang magkapatid. Hindi naman napansin ni Roy ang binulsang kamote ng kanyang kapatid. Bala kasing ibigay ni Hugo sa matanda ang kamoteng kanyang ibinulsa. Kaya nang matapos sila, ay sabay-sabay nilang ibinalik ang mga plato na kanilang ginamit sa mga tagaluto. Doon ay ibinaba na
ng mga tagabantay ang matanda at dinala yon kung saan ito natutulog. Ngunit hindi pa rin nila isinuot ang mga saplot nito. Kung saan natutulog ang matanda ay dun din ang magkapatid. Bawat isang maliit na silid kasi ay 3 ang mga natutulog. Kaya nang pumasok na ang magkapatid sa silid, ay agad nilapitan ni Hugo ang matanda. Agad naman na isinara ni Roy ang pintuan ng kanilang tulugan. Lolo Dino? Lolo Dino, kumusta po kayo? Napakasakit ng natamo kong sugat, Roy. Bakit hindi pa po nila sinuot yung mga damit nyo? Hindi ko alam. Pero napakasakit talaga. Pakiramdam ko binalatan ako ng buhay. Nagtingin ng damit ang binata na nasa kanyang lagayan. Kinuha niya doon ang isang mahabang pang-ibaba at isang maluwag na itim na pang-itaas. Pinagtulungan ng magkapatid na suotan ng damit ang matanda. Pagkatapos nun, inilabas ni Hugo ang itinago niyang 2 kamote at isang supot ng tubig na kinuha niya sa poso kung saan sila umiinom ng tubig. Hugo, saan galing yan? Sa pagkain ko po to kanina, kuya. Itinago ko talaga to para kay Lolo Dino. Sigurado ka ba, ha? Opo, kuya. Hindi ko naman po ipupuslit to kung hindi sa akin eh. Lalo na, nakita ko naman po ang nangyari kay Lolo Dino. Pero Hugo, hindi mo pa rin dapat ginawa ito. Dahil kapag nalaman ni Don Federico ang ginawa mong pagtulong sa akin, siguradong madadamay ka. Naawa lang naman po ko sa inyo, Lolo Dino eh. Kahit hindi ko po nakikita yung ginagawa sa inyo kanina, Don Federico, bawat sigaw niyo po, pakiramdam ko po, nararamdaman ko po yung sakit na nararamdaman niyo. Pero Lo, totoo po ba na pumuslit po kayo ng tinapay? Oo, ginawa ko nga yun. At sinadyang ubusin ang tinapay ni Senyora Binacia para hindi malaman ang ginawang pagpuslit ni Hugo ng tinapay. Teka, alam niyo po ang ginawa ng kapatid ko? Oo, Roy. Nakita ko siyang nanggaling sa kusina. At nang tignan ko ang kusina, doon ko napagtanto ang ginawa ng kapatid mo. Kaya kinuha ko ng lahat. Dahil napaparusahan din naman. Bakit hindi na lamang sulitin? At saka ng panahon na yon, gutom na talaga ako. Tulad yun itong nakaraang gabi, ay hindi rin ako binigyan ng pagkain. Kung ganun po, na alam niyo naman po ang ginawa ng kapatid ko, bakit hindi niyo po siya itinuro? Bakit inunahan niyo po akong tumayo? Dahil napakabata pa niya para maramdaman ang pagiging malupit ni Don Federico. Lolo Dino, patawad po sa kasalanan ko ha. Hindi ko naman po alam na mangyayari po sa inyo yan. Pasensya na po. Dahil sa akin, pinagmalapitan pa po kayo ni Don Federico. Wala sa akin yun, Hugo. Alam ko rin naman kasi ang pakiramdam ng magutom at nagtatrabaho na parang walang lakas sa katawan. Alam ko ang pakiramdam na yon, pero hindi ibig sabihin nun ay kinukonsinti na kita. Sa susunod, huwag mo na lamang uulitin ang bagay na yon. Salamat po talaga, Lolo Dino. At pasensya na din po dahil po sa nangyari. Kayo pa po tuloy ang nakaramdam ng ganyang kasakit na bagay. Pangako po, Lolo Dino, hindi ko na po uulitin yun. Para wala na pong madamay na ibang tao. Tama yan, Hugo. Huwag kang mag-alala, wala sa akin to. Matanda na rin naman ako. Kahit na mamatay pa ako kanina, ay wala akong pagsisisiyan. Dahil alam kong ginawa ko ang tama. Salamat pala dito sa kamote, Hugo. Napakabuti mong bata. Ipagpatuloy niyo lang ng kuya mo ang pagiging mabuting tao. Pagdating ng araw, pagpapalain kayo at makakaalis rin kayo sa impyernong lugar na ito. Kinain ng matanda ang kamoting binigay ni Hugo
Matapos nun ay uminom siya ng tubig na galing din sa bata at inayos na ng binata ang kanilang higaan. Pinwesto nila ang matanda ng maayos at nauna nang natulog, habang ang magkapatid naman ay nagdasal bago matulog. Niyakap ni Roy ang kanyang kapatid bago pa man sila tuluyang matulog. Nang lumipas ang gabing yon, nagising sila na wala na sa tabi nila ang matanda. Kaya dali-dali na silang tumayo para makapag-umpisa na sa pagpapanday. Doon na lamang nila nadatnan ang matanda na pati pala sa pwesto nila ay ipinasama na din ang matanda. Lolo Dino, bakit po kayo nandito? Dito na rin kasi ako. Pinagpanday ni Don Federico. Pero pababang antas po ito ng pandayan. Kasama to sa parusa. Pero ayos lamang. Wala naman sa akin yun. Dahil mas sanay ako dito. Mas sanay ako sa mano-manong pagpapanday. Pero ganito na lang po. Magpapanday kayo, pero di nyo po bubuhatin yung mga mabibigat po na bagay. Ako na pong bahala doon. Hindi na kailangan. Huwag mo akong maliitin, Roy. Nakikita mo lamang ako na ganito. Maputi na ang buhok at kulubot na ang balat. Pero malakas pa din ako sa inaakala mo. Pero Lolo Dino, hindi na po ba masakit ang katawan nyo? Ayos lang ako. Kaya sige na, mag-umpisa na tayo para marami tayong matapos. Siguradong mamayang gabi pa ang kain natin. Mas maganda na may gagawin tayo para hindi na lamang natin mapansin ng oras. Sige po, Lolo Dino. O siya, sige. Mag-uumpisa na din ako, Lolo Dino. Ninitian na lamang sila ng matanda. Pagkatapos nun, ay pumuesto na ang magkapatid. Ngunit habang nagpapanday sila, bagyang pinagmamasdan ni Roy ang matanda at masasabi niyang sanay na talaga ito sa kanyang trabaho. Maya-maya pa ay naghubad ng pang-itaas si Lolo Bernardino. Doon ay nanlaki ang mga mata nito dahil nakita niya ang kagabing halos mabalatan na balat nito dahil sa natamong hirap sa kanilang amo. Ngunit ngayon, mukhang bakas na lamang ng hagupit ang naroroon. Napansin naman ni Lolo Bernardino ang mukha ni Roy na parabang nabigla. Kaya naman, kinausap siya nito. Kung nagtataka ka, dahil sa balat ko, ay ganito talaga ako. Mabilis na gumaling ang mga natatamo kong sugat. Masanay ka na, Roy. Pero Lolo Bernardino, bakit ang bilis naman po yata? Hindi ba kagabi lang po yun? Tulad ng sinabi ko, ganito talaga ang balat ko. Kaya hindi ako natatakot mabugbog. Dahil mabilis lang mawala ang sakit na nararamdaman ko. Grabe, ang astig niyo po naman, Lolo Bernardino. Hindi naman ako dati ganito. Pero dahil sa suot kong kwintas, na nakuha ng mga ninuno ko noon sa Bulalakaw, at naman ako sa aking ama, doon nag-umpisa na maging ganito ang pagkatao ko. Teka. Ibig sabihin po, may kapangyarihan po ang kwintas nyo, Lolo Bernardino? Siguro, kasi mula nang mapunta sa akin ito, ay ganito na lamang ang nangyayari sa akin. Hanip, kakaiba po pala ang kwintas nyo na yan, Lolo Dino. Kakaiba nga, Roy. Ngunit, hindi lang yun ang kayang gawin ng aking kwintas. Ang sabi sa akin ng aking ama, kapag daw ang kwintas ko ay nasa taong tinadhanang hawakan nito, ay magkakaroon siya ng kakayahan na magamit ng kapangyarihan na nakatago sa kwintas na ito. Dahil dati na daw na nagamit ng isang unang tao na umawak nito ang kapangyarihang taglay ng metal na kwintas. At tulad ng mga ninuno ko, ang kwintas na ito ay maaari lamang gamitin ng isang panday. Grabe, ang astig naman po ng kwento nyo, Lolo Dino. Hindi lamang astig, Hugo. Dahil totoo ang lahat ng mga sinasabi ko.
Kaya nga napansin nyo din kung bakit sa tanda kong 71, kaya ko pang bumuhat ng 80 kilos. Ibig niyo po ba sabihin, Lolo Dino? Binibigyan din po kayo ng lakas na kwintas niyo? Tama ka, Roy. Kung ganun po, bakit hindi niyo po gamitin yun? Para naman mapagtanggol niyo po ang sarili niyo, Lolo Dino. Hindi ganun yun, Hugo. Dahil hindi ko pwedeng basta-basta na lamang gamitin ang kapangyarihan nito. Lalo na kung may mali din ako. At saka maliban doon, hindi ako karapat-dapat sa kwintas. Ho? Paano pong hindi po kayo karapat-dapat? Dahil hindi ko kayang gamitin ang lahat ng taglay niyang kapangyarihan. Kung ganun po, Lolo Dino, paano niyo po malalaman kung karapat-dapat nga po talaga ang isang tao sa kwintas? Malalaman mo na lang kapag ang kwintas ay biglang uminit na may kasamang liwanag. Nararamdaman niya kasi kapag ang tao ay may busilak na kalooban. Nalalaman niya kapag nandyan lamang sa tabi ang bagong mangangalaga sa kanya. Ang galing naman po niyan, Lolo Dino. Parang mahirap paniwalaan pero naniniwala po ako. Ewan, basta pakiramdam ko po. Walang dahilan para hindi maniwala. Gusto niyo bang malaman ang ibang pinagdaanan ng kwintas na ito? Opo, Lolo Bernardino. Kung ayos lang po sa inyo, Lolo Dino, makikinig po kami. O siya, sige. Hawakan niyo na ang mga maso niyo. At habang tayo ay gumagawa, ay makinig kayo sa akin. Ginawa ng magkapatid ang sinabi ni Lolo Dino. Maliban pa doon, bawat salitang sinasabi ni Lolo Dino ay mabilis nilang tinatandaan. Matagal na panahon na ang lumipas. Nang unang makuha ng aking mga ninuno ang metal na ito, o sabihin na nating puso ng bulalakaw. Sa isang bulalakaw na bumagsak malapit sa kanilang baryo. Walang naglakas ng loob na lumapit sa kakaibang bulalakaw na yun. Hanggang sa mapagpasyahan ng aking ninuno na siya ang lalapit sa kakaibang bagay na yun. Hanggang sa tuluyan niya nang nahawakan ng bulalakaw at nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. Ngunit akala nila namatay ang aking ninuno. Ngunit nang mawala ang usok, nakita nila ang aking ninuno. Nakatayo, walang sugat at kahit na anong pasa sa katawan. At bakas man lang ng kahit na anong pilay. Hindi daw agad siya nagsalita ng mga panahon na yon. Ngunit ang bulalakaw na metal ay mistulang nawala. Habang sa kamay niya naman ay may piraso ng metal. At ito yun, ang aking suot. Ginawa niyang kwintas ito. Nagagamit niya ang kwintas sa pagprotekta ng kanilang baryo sa kamay ng isang malakas na aswang. Hanggang sa nagkaroon siya ng karamdaman at kailangan niya ng tagapagmana. Doon na nagsimula ang pagpapasa-pasa ng kwintas. Hanggang ngayon, nasa akin na. Madami ng pinagdaan ng laban ng kwintas na ito. Ngunit hanggang ngayon ay naririto pa rin. At ang isa pang nakakamangha, lahat ng humawak ng kwintas na metal o puso ng bulalakaw na ito ay tulad ko. Lahat sila ay mga panday. Ngayon ho, Lolo Dino, may tao na po ba kayong pagpapasahan ng kwintas? Ay, sa ngayon wala pa, Roy. Dahil wala akong pamilya, asawa o mga anak. Wala ko nun. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong umibig dahil sa pandayang ito. Nakakalungkot naman po yun, Lolo Dino. Ayos lang yun, Hugo. Hindi naman sa lahat ng panahon ay kamag-anak mo o kadugo mo ang maaaring magmana ng isang makapangyarihang bagay. Minsan, kahit hindi mo kadugo, ay karapat-dapat din. Sa pag-uusap nilang yon, isang malakas na sigaw ang kanilang narinig. Boses yon ng isang babae. Dalaga pa ito. At kung hindi sila nagkakamali, ay isa yon
sa mga tagapagluto ni Don Federico at Senyora Binacia. At sa pagkakaalam ng binata ay matanda lamang siya dito ng 1 taon. Nang mawala ang ingay ng sigaw na nanggagaling sa dalaga, ay saglit lamang at dumating ang ilang tagapagbantay at ipinatawag silang lahat. Mabilis namang gumalaw si Lolo Bernardino at ang mga bata. Pumunta sila kung saan pinarusahan ni Don Federico si Lolo Bernardino. Nasa harapan sila dahil sila ang unang dumating. Nadatnan nila doon si Senyora Binacia na may hawak na latigo. Nagulat sila nang malaman na ang babaeng yon ay parurusahan ng tulad sa ginawa kay Lolo Bernardino. Makinig kayong mabuti, mga hampas lupa kayo. Ang nagawang kasalanan ng babaeng ito ay nasobrahan niya sa pagluto ang paborito kong ulam na dinugo ang lamang loob ng baboy. At ang masaklap pa ay masyado niyang nanipisan ang pagkakahiwa ng bituka. Kaya ngayon, ako naman ang magpapataw ng parusa. Hubaran niyo siya! Lahat ng suot niya! Alisin niyo! Teka. Sandali lang naman po, senyora. Baka pwedeng ibawas niyo na lang po sa akin sahod ang mga nasayang po na ulam. Pangako po, kapag nagluto po ako uli, yung gusto niyo na po na pagkakaluto ang gagawin ko. Huli na, Narcisa. Nawalan na ako ng gana para kumain. Kaya ngayon, ipaparamdam ko na lang sa iyo ang pagkadismaya na ginawa mo sa akin. Hubaran siya ngayon na at itali ang 2 kamay at hilain pa itaas. Huhubarin na sana ng mga bantay ang suot na saplot ng dalaga, ngunit hindi kayang makita yon ng binatang si Roy at agad siyang tumayo. Ngunit nakita yon ni Lolo Bernardino. Anong gagawin mo, Roy? Hindi ko po kaya masaksiyan to, Lolo Dino. Pero hindi mo dapat pakialaman ang bagay na yan. Dahil kung pakikialaman mo sila, siguradong pati ikaw ay mapaparusahan. Pero Lolo Dino, hindi po ito katulad ng nangyari sa inyo kahapon. Babae po siya. Dangal niya po ang mawawala. At dahil doon, nakuha ni Roy ang atensyon ng lahat. At ganoon na din ang nakaupong si Don Federico at ang malditang si Senyora Binacia. Bakit ka tumayo, Roy? Anong ibig sabihin mo sa pagtayo mo na yan? Senyora, ayon po sa batas na ipinatutupad niyo po sa buong gawaan, pwedeng akuin ng kung sino man ang isang parusa. Kaya senyora, inaako ko po ang parusa ng dalagang yan. Aba, gusto mo bang magpakabayani, ha, Roy? Oo, ginawa ng batas yon ni Federico. Pero hindi ako. Kaya kung sino ang papatawag ko ng parusa, ay siya lamang ang parurusahan ko. Don Federico, hindi po ako nagpapakabayani. Senyora, babae po ang gusto niyong hubaran sa harap po ng maraming tao. Abat, bakit parang mas marunong ka pa sa akin? Hindi naman po sa ganon, senyora. Sinasabi ko lang po sa inyo na babae po ang uhubaran nyo. At puro lalaki po kami dito. Hindi niyo po ba pinapahalagaan ang dangal niyong mga babae? Wala akong pakialam sa sinasabi mong dangal-dangal na yan. Kapag sinabi ko, ay sinabi ko. Sa bagay, mukha ka naman kasing lalaki kaya wala kang paki sa dangal niyong mga babae. Anong sinabi mo? Wala po akong sinabi. Kunwari ho, kayo po nasa kalagayan ng babaeng yan. Magugustuhan niyo po bang hubaran kayo sa harap po ng maraming tao, ha, senyora? Hindi. Pero hindi naman ako mapupunta sa kalagayan niya. Dahil mga hampas lupa kayo. At ako naman ay mayaman. Saksakan ng yaman. Opo, tama kayo. Sabihin na po nating saksakan kayo ng yaman, senyora. Pero gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na napakababa po ng dahilan nyo para magparusa. Kung nasobrahan man po sa luto, ayos lang. Dahil makakakain pa rin naman kayo eh.
Pero kung kulang sa luto, hindi ba't nakakadiri yun? Mas gusto ko nga ang... Tama na yan, Binasya. Tama ang binatang yan. Masyadong mababa ang dahilan mo para magparusa ng ganyan. Kung nasobrahan lang naman pala maaaring paluhurin mo na lamang siya sa bigas at huwag mo nang hubaran. Dahil ang pag-uubad na parusa ay para lamang sa mga sumusuway sa aking utos. Tinignan ng masama ni Senyora Binasya ang binata at padabog na umalis. Tinapunan naman ng isang seryosong tingin ni Don Federico ang binata at dahil sa ginawa ni Roy ay hindi na naparusahan ang dalaga. Sige na, bumalik na kayo sa mga kanya-kanya niyong mga trabaho. Nagmamadaling tumayo ang dalaga at patakbong pumunta sa kinaroroonan ng binatang si Roy. Doon ay niyakap ng dalaga ang binata. Salamat, Roy, ah. Tama, di ba? Roy ang pangalan mo. Oo. Ako si Roy. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Ayos lang ako. Maraming salamat talaga sa ginawa mo. Dahil sa'yo, hindi na ako pinarusahan. Huwag kang mag-alala, Roy. Tatalawin ko tong isang utang na loob sa'yo. Naku, wala yun. Ginawa ko lang naman kung anong tama eh. Ay, si Kuya. Ginawa lang daw niya kung anong tama. Tumahimik ka nga dyan. Pagpasensyahan mo na ang kapatid ko ah. Ganyan lang talaga yan. Makulit yan eh. Naku, wala yun. Sige, Roy. Mauna na ako. Babalik na ako sa kusina nila, Senyora. Maraming salamat ulit, ha. Walang anuman, Narcisa. Mag-iingat ka na lang uli sa susunod para magawa mo na ng maayos ang gustong luto ni Senyora. Nakangiting humarap ang binatang si Roy kay Lolo Bernardino at sa kanyang nakababatang kapatid, habang si Lolo Bernardino naman ay napakatahimik lang at napakaseryoso ng muka. Lolo Dino, ayos lang po ba kayo? Oo naman. Ayos lang naman ako. Halina kayo. Bumalik na tayo sa trabaho natin. Sigurado ho ba kayo, Lo? Oo naman. Ayos lang ako. Ikaw ba, Kuya? Ayos ka lang ba? Aba, oo naman. Ayos na ayos lang ako. Sigurado yan na ayos ka lang. Niyakap siya ng isang Ate Narcisa eh. Kita mo ba, Lo? Niting tagumpay si Kuya, di ba? Sira ulo. Tumahimik ka na nga dyan. Ang daldal mo. Nos, itatanggi mo pa eh. Di ba nga, Kuya, sabi mo nun? Mula pa nung bata ka, nang makita mo si Ate Narcisa dito, kasama ang nanay niya eh, nagkagusto ka na sa kanya? Tumahimik ka na nga dyan, Hugo. Hatawin ko ng maso yung bibig mo eh. Napakaingay mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo, akalain. Totoo yung mga pinagsasabi mo. Pero totoo naman yun, di ba, Kuya? Ay nako. Tama na nga yan, Roy, Hugo. Para naman bago tanghalian eh. May matapos sa tayo. Hugo, tama na yan. Wala naman tayong magagawa. Binata na ang kuya mo. Natural na yan. Nauusbong sa kanya ang pag-ibig. Naglakad na silang tatlo pabalik sa kanilang pandayan. Habang naglalakad, napakamot na lamang sa ulo ang binatang si Roy. Dahil tama naman si Hugo at Lolo Bernardino. Dahil tulad ng sinabi ni Hugo, kahit noon pa man ay may gusto na talaga ang binatang si Roy sa dalaga. Ngunit dahil isa lamang siyang panday ng mag-asawang Don Federico at Senyora Binasya, ay hindi siya naglakas ng loob na pormahan ito. Kaya pagdating nila sa kanilang pwesto ay tahimik silang tatlo sa pagbabanday hanggang sa dumating ang oras ng kanilang tanghalian. Ama ba ang nakikita ko, Kuya? Grabe, minsan lang mangyari to. Napaulamin tayo ng karne ng mag-asawa nating amo. Umayos ka na nga lamang sa pila mo, Hugo. Ang dami-dami mong napapansin. Teka, nasan pala si Lolo Dino? Oo nga no. Di ba kanina lang kasama natin siyang pumunta dito?
Nako, saan naman kaya nagpunta yun si Lolo? Baka darating din yun maya-maya lang. Hindi nila nakita ang matanda hanggang sa matapos ang pila. Kaya naman, napagdesisyonan na lamang nila na kumain na lang sila nang wala si Lolo Dino. Ngunit bago pa man nila maisubo ang pagkain, ay biglang sumulpot ang matandang si Lolo Dino. Hinawakan niya ang kamay ng magkapatid na humahawak ng kutsara. Tinignan lang sila ng matanda at umiling. Bakit po, Lolo? Wag na wag niyong kakainin ang pagkain yan. Ha? Si Lolo Dino naman oh. Bakit naman po? Basta, makinig na lamang kayo sa akin. Nagtaka ang magkapatid, ngunit sinunod nila ang sinabi ng matanda. Ibinaba na lamang nila ang kanilang pagkain at pasimple nila yung tinapon dahil din sa utos ng matanda, habang si Hugo naman ay nanghihinayang. Bakit po ba, Lolo Dino? Ang dalang lang po namin kumain ng karni. Pinatapon niyo pa po. Mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo. Basta, sundin nyo na lamang ang mga sinasabi ko. Inuna kong sinabihan si Narcisa dahil alam kong pagkatapos nyo kumain, siguradong kakain na din sila. Pero, Lolo Dino, ba't parang sobrang halaga po ng sasabihin nyo? Dahil mahalaga nga ito, Roy. Dahil hindi lahat ng masarap sa paningin nyo ay tunay ngang masarap. Ngunit pag nalaman nyo kung anong itsura ng mga kakainin nyo, ay sigurado mabibigla kayo. Mamayang pahinga ko na lamang sasabihin sa inyo ang dahilan kung bakit ko pinagawa yun. Mahalagang hindi kayo nakakain ng hinanda nilang pagkain para sa inyo. Bakit po ba ayaw niyo sabihin ngayon? Ang alin ba yun, bata? Don Federico, magandang tanghali po. Anong sasabihin, Hugo? Ano po? Kung gaano po kasarap yung hinanda niyo pong pagkain. Gusto ko po sanang sabihin sa inyo. Kaso, ayaw po nila pasabi ngayon eh. Yun lang ba talaga? Opo, Don Federico. O siya, kung ganun. Umusta ba sa inyo? Pwede pa kayong umulit doon. Sige lang, magpakabusog lamang kayo. Sige po, Don Federico. Ayos na po kami. Busog na po kami. Tama na po yung nakain namin. Tumango-tango na lamang si Don Federico sa sinabi ng matanda at naglakad-lakad ng muli. Pinagmamasdan niya ang lahat ng mga taong kumakain ng dinuguan. Maya-maya pa ay ibinalik na lamang nila ang pinggan na kanilang ginamit at kumuha na lang ng maiinom. Pagkatapos nun ay dali-dali na silang bumalik sa kanilang pwesto, ngunit hindi pa rin nagsalita ang matanda. Ngunit pagsapit ng gabi, nang binibigay na ang kanilang hapunang tigdadalawang mais, ay agad na silang pumasok sa kanilang tulugan. Pagdating doon, seryosong tinignan ni Lolo Bernardino ang magkapatid. Di naman maintindihan ng magkapatid kung bakit gano'n na lamang ang kinikilos ng matanda. Kung kaya't umupo na lamang sila sa harap nito. Lolo Dino? Pasensya na. Malalim lang kasi ang iniisip ko. Bakit ayaw niyo pong kumain kami kanina? Hindi niyo ba nakikita? Ang hawak niyong dinuguan kanina. Hindi siya karne ng hayop. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Dino? Kung hindi po karne ng hayop yun, ano po? Tao. Ang karning nasa pagkain ay tao. Lamang loob ng tao. Nang marinig yun, halos masuka-suka ang magkapatid. Tinignan nilang muli ang matanda, ngunit walang bakas ng pagbibiro sa kanyang muka. Lolo Dino, totoo po ba sila sabi niyo? Kanina, pinangihinayangan ko pa naman po. Pero, Lolo Dino, paano niyo pong nalamang tao yun? Dahil sa suot kong kwintas. Kanina pa lang,
na napadaan ako sa kusina. Nakita ko na hindi baboy ang kinakatay ng mga tagaluto. Ngunit dahil may nakalagay na itim na mahika, hindi tao ang nasa kanilang paningin, kundi hayop. Hindi na lamang ako nagsalita dahil nandun si Senyora Binacia. Dahil alam kong magtataka siya kapag nalaman niyang nakikita ko ang bagay na akala nila ay naitatago nila sa lahat. Lolo Dino, teka lang po ah. Teka lang. Pwede niyo po bang sabihin sa amin ng diretso? Noon pa, alam ko nang hindi mga tao ang mga amo natin. Ngunit dahil iniiwasan ko ang gulo, hindi ko na lamang sinabi sa iba. Aswang ang mga amo natin. Isa silang uri ng aswang. Si Senyora Binacia ay isang bangkilan, habang si Don Federico naman ay hanagob. Napaka-imposible naman po na sinasabi niyo, Lolo Dino eh. Hindi naman totoo ang aswang, di ba? Panakot lang po yun sa mga bata eh. Kuya, may punto po si Lolo Dino. Tingnan niyo si Senyora Binacia. Kahit tao siya, mukha siyang aswang. Hoy Hugo, huwag mo nga gawing biro ang lahat. Hindi naman nakakatuwa ang mga pinagsasasabi mo eh. Nakakainis lang. Manahimik ka kung wala kang maayos na sasabihin. Sa bunganga mo lang eh, mapapahamak na tayo eh. Roy, totoo ang sinasabi ko. Pero kung ayaw mo maniwala, pwede naman na ikaw mismo ang tumuklas. Hindi naman kita pipigilan. Tuwing gabi, bumabalik sila sa kanilang anyo at kumakain sila sa hating gabi ng mga hilaw na laman ng tao o kaya dugo ng tao. Napapansin niyo ba na araw-araw may nawawalang tauhan pero may napapalit? Pero lahat sila hindi makapagsalita dahil bago sila dalhin dito, pinuputulan sila ng dila. At tungkol sa pagkain naman, Roy at Hugo, huwag kayo basta-basta kakain, lalo na kung karne, dahil baka sa mga oras na ito, ang mga nakakain ng karne kanina ay nayanggaw na ni Don Federico. Nang matapos sabihin yun ng matanda, ay agad namang huminga ng malalim ang matanda at tumalikod sa kanila. Habang ang magkapatid naman na naiwang nag-iisip, pinahiga na rin ng binatang si Roy ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay sumunod na rin siya. Ngunit hindi pa rin siya makatulog ng oras na yon dahil sa mga sinabi ng matanda. Inabot na siya ng kalagitnaan ng gabi, ngunit hindi pa rin siya dinalaw ng antok. Hanggang sa naramdaman niya ang pananakit ng kanyang tiyan at ginising niya ang kanyang kapatid upang samahan siya sa palikuran. Ano ba yun, kuya? Samahan mo ako. Ang sakit ng tiyan ko eh. Ano ba naman yung tiyan mo, kuya? Kung kailang gabi, doon pa sumumpong. Nakakaistorbo ng natutulog. Dahil yata dun sa mais na kinain natin. Kuya, di ba? Di na pwedeng pumunta sa palikuran dahil kinandado nila yung papasok sa pandayan natin. Bahala na Roy, basta samahan mo ako. Ang sakit talaga ng tiyan ko eh. Kahit doon na lang sa malapit na talayban. Si kuya naman talaga, oh. Sa susunod bago ka pumunta dito, bumili ka ng diaper. Para paggabi, pagsusuot ka nun. Hindi yung nangiistorbo ka ng tulog. Grabe naman to. Kapag ikaw tinutulungan kita. Kapag ka tinatawag ka ng kalikasan, sinasamahan kita. Kapag ako, dami mong pan sinasabi. Ito na nga po, tatayo na. Tara na nga. Maingat na lumabas ang magkapatid patungo sa talayban. Malapit lamang yon sa mansyon kung saan nakatira ang kanilang mag-asawang amo. Iniwan ni Roy ang kanyang kapatid sa may daanang papasok sa talayban. Ilang minuto ding hinintay ni Hugo ang kanyang nakatatandang kapatid sa paglalabas nito ng sama ng loob. Ngunit sakto pa lamang na natapos ang kanyang kuya, may naaninag na si Hugo na parabang dalawang tao na naglalakad papasok sa mansyon. Inaninag niya yon ng maayos hanggang sa nalaman niyang sina Don Federico at Senyora Binacia ang mga ito. May kasama silang isang bata, ngunit hindi niya malaman kung babae ba ito o lalaki.
Ngunit bago pa man tuluyang makapasok ang mga ito sa mansyon, napansin niya ang pakpak na tumubo sa likuran ni Senyora Binasya. Kuya! Aswang! Aswang! Ngunit bago pa man masabi ng batang si Hugo ang susunod na pag-ulit niya sa salitang aswang, ay tinakpan ng isang tao ang kanyang bibig. Sabay nun, ang paglabas ng binatilyo sa talayban. Agad din siyang hinila pababa ng taong tumakip sa bibig ng batang si Hugo. Huwag kayong maingay! Huwag kayong gagawa ng kahit na anong makakakuha ng pansin ng mga aswang. Kung ayaw nyong maging kwento na lamang kayo bukas. Lolo Dino, ano po ba nangyayari? Tignan mo, sa banda ron. Itinuro ni Lolo Bernardino ang mga nilalang na nasa harapan ng mansyon gamit ang kanyang uso. Hindi sila nag-iisa dahil may mga bagong labas na nilalang na sinasabi nga ni Lolo Dino na mga bagong yanggaw. Kung kinain niyo ang pagkain na hinanda nila kanina, baka isa na rin kayo sa mga yanggaw at kasama nila kayong pinagpipiestan ang kawawang batang yon. Lolo Dino, totoo po ba mga nakikita ko? O nananaginip lang po ko? Lolo Dino, ngayon po naniniwala na po ako sa mga sinasabi niyo. Diyos ko, may nabubuhay pala talagang impakto o impakta sa mundo. Tapos, mga amo pa natin. Pag natapos sila sa mga ginagawa nila, dapat tayong makabalik sa tulugan dahil sigurado mag-iikot ang mga yan at lalabas ng baryo ng Fortuna at maghanap ng mabibiktima. Parang ahas ang mga bagong nayanggaw, matatapang at siguradong gutom sila sa laman ng mga tao. Nang makita nila na naghiwa-hiwalay na ang mga nilalang, ay agad na silang naglakad pabalik sa kanilang tulugan. Pagdating doon, huminga ng malalim ang batang si Hugo, habang ang binata naman ay nanlalaki pa rin ang mga mata. Lolo Dino, tama ka, may aswang nga. Mga aswang nga, sila Don Federico at Senyora Binasya. Kuya, umalis na tayo dito. Ayoko na dito. Hindi ganun kadali yun, Hugo. Dahil kahit makaalis kayo rito, siguradong ipapahanap nila kayo. At kahit sabihin nyo na magpapakalayo-layo kayo, hindi rin yung pwede. Dahil hindi sila titigil hanggat hindi kayo maging isa sa kanilang mga biktima. Pero ano pong madaling paraan para po makatakas sa kanila? Kapag sila ay namatay, ngunit kung hihintayin nyo pa silang mamatay, ay mauna pa kayo sa kanila. Dahil ang mga aswang na kagaya nila, kayang mabuhay ng daan-daan na taon. Basta nakakainom sila ng sariwan dugo ng mga bata. Ibig niyo po bang sabihin, hindi sila mamamatay kung walang papatay sa kanila? Diyos ko, paano naman po natin mapapatay yun? Itsura pa lang po nila ay nakakasindak na talaga. Huwag kayong mainip, mga iyo. Paparating na rin ang oras ng bagong tagapagmana ng aking kwintas. Nang sabihin ni Lolo Dino yun, doon ay tinignan niya ang binatang si Roy at mabagal na lumingon sa nakababatang kapatid ni Roy. Teka, ano po bang tingin niyan, Lolo Dino? Wala. Huwag niyo na lamang pansinin yun. Pero gusto kong iparating sa inyo na dalawa ang pinipili ng kwintas upang magpanday sa kanya. Nararamdaman ko ang isang init ng pagpili at doon ko nalaman na dalawa ang papanday sa aking kwintas na metal o puso ng bulalakaw. Pero Lolo Dino, paano pong papanday niyan? Hindi po ba molly ang ginagamit at pinapanday? Hindi mo pa rin talaga naiintindihan, Hugo. Dahil ang kwintas na ito ay iba sa lahat. O siya, sige na. Matulog na tayo. At abangan nyo ang sinasabi kong dalawang panday na magmamay-ari ng kwintas. Iniwan na naman ng matanda
ang magkapatid na nag-iisip. Lumipas ang gabing yon at sabay-sabay silang nagising. Umakto silang normal sa mata ng kanilang mga kasamang manggagawa. Ngunit habang naglalakad ang magkapatid upang dalhin ang mga katana at itak na kanilang natapos, nasalubong nila si Senyora Binacia na pulang-pula ang labi at puno ng kolorete ang muka. Hindi napigilan ng nakababatang kapatid ni Roy ang magulat at nasabi nito ang salitang impakta. Doon ay napataas ang isang kilay ni Senyora Binacia. Doon ay pinisil niya ang magkabila ang pisngi ng batang si Hugo gamit lamang ang isang kamay. Anong sabi mo? Anong sabi mo, kutong lupa ka? Sinabi mo bang impakta ako? Senyora, hindi po sinasadya ng kapatid ko yun. Nagulat lang po siya. Manahimik ka, Roy. Hindi ikaw ang gusto kong magpaliwanag. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang impakta, ha? Nagpaganda ko ng gusto sa araw na ito. Tapos tatawagin mo lamang akong impakta. Senyora, nasasaktan po ako. Hindi ko naman po yun sinasadya eh. Nagulat lang po talaga ako. At bakit ka magugulat? Sa ganda kong ito, magugulat ka? At tatawagin mo pa akong impakta? Senyora, huwag naman pong ganyan. Sinabi ko manahimik ka. Mga bantay, hawakan niyo ang lalaking ito. At ikaw na kutong lupa ka. Halika rito. Patitikimin kita ng masarap na almusal. Habang hawak ng mga bantay ang binata na si Roy, ay tsaka naman hinila ni Senyora Binacia ang tenga ng batang si Hugo. Dahilan upang mabitiwan ng bata ang mga bitbit niyang itak at katana. Dinala niya ang bata sa isang malaking balde na punong-puno ng maraming tubig. Doon ay inilublob niya ng paulit-ulit ang bata. Senyora! Senyora, tama na po! Ako na lang po, wag na po ang kapatid ko, Senyora! Ngunit hindi nakinig ang kanilang among si Senyora Binacia. Itinuloy lamang niya ang paglublob sa kaawa-awang bata. At dahil hindi mapigilan ni Roy ang pag-aalala sa kapatid, ay pinilit niyang makatakas sa pagkakahawak ng mga bantay habang pinapanood sila ng mga katulad nilang manggagawa. Hindi naman makapanglaban ang batang si Hugo dahil sa lakas ng puwersa ng pagkakahawak ni Senyora Binacia sa kanyang ulo at braso. Maya-maya pa, tuluyan nang nakawala si Roy sa pagkakahawak ng mga bantay at tumakbo ito upang sagipin ang kapatid na nahihirapan na sa paghinga. Lakas loob ng binata na tinulak ang senyora at napaupo ito sa mabaton lupa. Sabay yakap nito sa kapatid niyang nawalan na ng malay dahil sa ginawang paglublob ni Senyora Binacia. Hugo! Hugo, gumising ka! Pakiusap, kapatid ko, gumising ka! Hugo! Hindi mapigilan ang maiyak ni Roy dahil hindi niya alam ang gagawin para magkaroon ng malay ang kanyang nakababatang kapatid hanggang sa dumating si Lolo Bernardino. Anong nangyayari dito, Roy? Tulungan niyo po ako. Nawalan po ng malay ang kapatid ko dahil sa matagal po na pagkakalublob sa tubig. Tumayo naman ang senyora sa pagkakaupo nito sa lupa at taas noo niyang tinignan ang umiiyak na binata. Bagay lamang yan sa kapatid mo. Kung mamatay man siya, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa pagpapalibing sa kanya. Pagkatapos ng kanyang mga sinabi, ay tumalikod na ito. Habang si Roy naman ay todo ang pagtitimpi. Habang si Lolo Bernardino naman ay ginagawa ang pangunahing lunas para sa batang si Hugo. Lo, huwag niyo pong pababayaan ang kapatid ko, pakiusap po. Siya na lamang po meron ako eh. Hindi ko po alam ang mangyayari sa akin pag nawala siya, Lo. Tumigil ka nga sa pag-iyak mo, Roy. Hindi mamamatay ang kapatid mo. Mabubuhay siya. Kakayanin ito ni Hugo. Malakas na bata ang kapatid mo. Salamat po, Lolo Dino. Salamat po.
habang naririnig ni Roy ang paunti-unting pag-ubo ng kanyang kapatid. Hanggang sa tuluyan na itong mailabas ang tubig na nainom dahil sa ginawa ng kanilang among babae. Mabilis namang naiyak ang batang si Hugo at niyakap ang kanyang nakatatandang kapatid. Kuya! Akala ko mamamatay na ako, kuya. Tahan na Hugo. Hindi ka mamamatay. Nandito si kuya. Pasensya ka na. Wala ka agad ako nagawa. Ayos na po, kuya. Ang mahalaga naman ligtas ako. Akala ko talaga katapusan ko na. Kasi na magdilim ang paningin ko, ang huli kong narinig, yung tinawag mong pangalan ko. Pasalamat tayo kay Lolo Bernardino. Dumating siya sa tamang oras. Maraming salamat po, Lolo Dino, ha. Niligtas niyo na po kami ng 2 beses. Una po kagabi. Tapos ngayon. Wala yon. Pero Roy, mag-iingat kayo sa susunod. Dahil ang plano nila ay mayanggaw tayong lahat dito. Ngunit dahil hindi nila tayo nayanggaw, siguradong gagawa sila ng paraan para tayo ay pahirapan. Opo, Lo. Salamat po ulit. Sige na, Hugo. Magpahinga ka na lang. Kung di mo kayang magtrabaho. Kaya ko naman, kuya. Kaya ko po. Sigurado ka ba? Opo, kuya. O siya, kung kaya pa ng kapatid mo, bumalik na kayo sa trabaho. Babalik na rin ako sa pandayan. Ang inabiling ko, mga iyo, huwag niyong kalilimutan. Kung kaya niyong umiwas sa mag-asawa nating amo, umiwas kayo. Dahil kahit anong tago natin sa kanila, malalaman at malalaman pa rin nila na hindi nila tayo nayanggaw. Tumango ang magkapatid at sabay nang pinulot ang mga katana at itak na nahulog nila sa lupa. Dumiretso na sila kung saan inilalagay ang lahat ng mga nagawa nila. Doon ay inilalagay nila sa mga bawat kahon at dapat ay tama sila sa bawat pagkakalagay upang walang magreklamo sa mga nagpagawa. Hanggang sa unang natapos ang kanyang kapatid at bumalik siya muli sa paggawaan upang kunin pa ang ibang mga napanday. Habang si Roy naman ay matiwasay na nag-aayos hanggang sa 2 tagabantay ang kumuha sa kanya. Nakita naman yon ni Narcisa. Teka, ano ba nagawa ko? Teka, pakawalan niyo ako, ano ba? Bitiwan niyo ako, sabi! Hindi siya pinansin ng 2 bantay at patuloy lamang siyang kinakaladkad ng mga ito. Ngunit dahil sa takot ni Narcisa na baka madamay, ay nanahimik na lamang siya. Sa halip ay tumakbo ito palabas upang hanapin si Lolo Bernardino at ang nakababatang kapatid ni Roy. Hugo! Hugo! Lolo Bernardino! Oh, iya! Ba't naparito ka? Lolo, si Roy po. Nakita ko po. Hinihila po ng 2 bantay. Dahil sa sinabi ni Narcisa, nabitiwan ni Hugo ang lahat ng hawak niyang itak at napatingin ito sa dalaga. Ano pong ibig niyo sabihin, Ate Narcisa? Hindi ko din alam kung ano nangyari. Basta nakita ko silang lumabas kung saan inilalagay yung mga bagong panday na itak at katana. Kinakaladkad nila si Roy. Pumipiglas naman siya. Ngunit tahimik lang ang mga bantay. Kilala ko ang mga bantay na yon. Sila yung mga tagatali na mga pinaparusahan. Teka ate, nagbibiro ka ba? Kakaiwan ko lang kay kuya. Hindi ako nagbibiro, Hugo. Ano ka ba? Talagang nakita ng 2 mata ko. Baka nasa pangalip na ang kuya mo. Hindi ito maaari, Narcisa. Siguradong pahihirapan nila ng gusto si Roy. Halika kayo, magmadali tayo. Tumakbo ang 3 at mabilis na lumabas. Magtutungo sana sila kung saan pinarurusahan ni Don Federico ang lahat ng mga sumusuway sa kanyang mga utos. Ngunit paglabas nila, nasa harap lamang ng mansyon ang parurusahang si Roy. Iba ang pamamaraan ng pagpaparusa sa binata. Nakita nila na itinali ang binata
sa isang malapad na papag. Paa at kamay ay nakatali, habang si Don Federico naman ay may hawak na martilyo, at ang asawa naman nito ay nakaupo sa may hagdanan ng mansyon at pinapaypayan ng dalawang babae. Don Federico! Ano po ba nagawa akong masama? Bakit niyo po kailangan gawin sa akin to? Nakalimutan mo na ba? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Sige, pagbibigyan kita. Ipinalo ni Don Federico ang martilyo sa kaliwang kamay ni Roy. Doon sinasabi niya ang ginawa ng binata. Doon napagtanto ni Roy ang nagawa pala niyang kasalanan ay yung pagtulak niya sa kanyang babaeng amo. Ngunit kahit tapos na si Don Federico sa pagsasalita, ay tuloy-tuloy pa rin ito na pinapalo ng martilyo ang kamay ng binata. Sabay nun ang pag-iyak ng batang si Hugo na pinipigilan naman ni Lolo Bernardino dahil sa kagustuhan nitong lumapit sa kanyang kuya. Tama na po, Don Federico! Maawa na po kayo sa kuya ko. Tama na po! Pakawalan niyo na po si kuya! Ngumisi lamang si Don Federico at lumipat naman ito sa kanang kamay ng binata. Doon ay pinalo niya ito muli ng martilyo. Hindi naman tumigil sa pagsigaw at pag-iyak ang binata dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Hindi na din napigilang maluwa ni Lolo Bernardino at Narcisa. Ang ayoko sa lahat ay may mananakit sa asawa ko at may ibang hahawak sa napakaganda niyang katawan. Sana ngayon, maging aral sa'yo yan. Ay, oo nga pala. Lusaw na ang mga kamay mo. Paano mo nga pala mauulit yun? Itong tatandaan mo, kumag na binata. Kung may mananakit man sa asawa ko, ay ako lang dapat yun. At wala nang iba pa. Don Federico, maawa na po kayo sa kuya ko. Pakiusap po. Tama na po. Walang pakiusap. Dapat inisip muna ng kuya mo bago niya ilapat ang marurumi niyang mga kamay sa asawa ko. Sige, akin ang latigo ko. Don Federico, tama na po. Tama na po. Todo pagmamakaawa ang ginawa ng batang si Hugo. Wala din naman magawa si Lolo Bernardino hanggang sa hawak na ni Don Federico ang latigo. Walang sabi-sabi na pinaghahataw yun ni Don Federico sa katawan ng binatang si Roy. Habang ang binata naman ay wala na rin boses na mailalabas dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Hanggang sa natapos si Don Federico sa kanyang ginawa, ngunit hindi pa rin ito nasiyahan. Tinawag niya ang mga bantay at nagpakuha ito ng tubig na nilagyan ng maraming sili at pinigaan ng kalamansi at halos ipinabuhos niya yon sa katawan ng kaawa-awang binata. Nang makita nila kung paano ang galaw ng lalaki dahil sa sakit na nararamdaman nito, ay nagtawanan pa ang mag-asawa. Pagkatapos nun, ipinag-utos niya na hanggat hindi lulubog ang araw, ay hindi nila pwedeng alisin doon ang binatang si Roy. O ano pang ginagawa nyo? Tapos na ang isang magandang palabas. Bumalik na kayo sa inyong mga ginagawa. Hinila ni Lolo Bernardino ang nakababatang kapatid ni Roy at bumalik na sila sa kanilang mga trabaho. Lumipas ang mga oras, ay doon na lumubog ang araw. Kaya naman, patakbong pinuntahan ni Narcisa at Hugo ang binatang si Roy, habang nakasunod naman si Lolo Bernardino. Sakto pa lang ang pag-aalis nila ng pagkakatali ng binata at binitiwan yon sa mabatong lupa. Nagtulungan naman si Lolo Bernardino at Narcisa na buhatin ang binatang walang malay. Dinala nila yon sa tulugan upang maiwasang masaktan ang kamay ng binata dahil sa nadurog na buto nito. Nilinis yon ni Lolo Bernardino. Nilagyan ng mga damong gamot
at binalutan ng malinis na puting tela. Humihinga pa rin naman ito, ngunit dahil sa hirap na nararamdaman ay hindi pa rin ito nagkakamalay. Ngunit hindi sumuko ang matanda. Lolo Dino, gigising pa po ba ang kuya ko? Oo, iyo. Gigising pa ang kuya mo. Dahil kailangan kayo ng mga tao na nasasakupan ni Don Federico at Senyora Venacia. Gigising siya at paggising niya, bagong simula na para sa kanya. Maniwala ka lamang sa nasa itaas. Magdasal ka at huwag mo siyang kalilimutan. Ang nasa itaas lamang ang mabisang gamot sa lahat ng ating masasakit na nararamdaman. Gigising siya sa isang bagong simula. Kasama ka, Hugo. Lolo, ano po yung sinabi niyong kailangan po kami ng mga tao? Malalaman mo rin sa mga susunod na araw, iyo. Kayo ang tatapos sa kasamaan ng mag-asawang aswang. Kayo ang tatapos sa kanilang kalupitan. Hinubad ni Lolo Bernardino ang kanyang kwintas. Bago yun, ngumiti muna ito sa batang kanyang kaharap. Pagkatapos nun ay tumingin sa binatang walang malay. Doon ay maingat niyang isinuot ang kanyang kwintas. Lolo Dino, ano pong ibig sabihin yan? Kayong dalawa ng kuya mo ang tatapos ng lahat ng pasakit na mga tao dito. Kayong dalawa ang sabay na papanday sa puso ng bulalakaw. Kayo ang karapat-dapat sa pagmana ng aking agimat. Lolo Dino, mukhang mas naapektuhan po yata kayo sa nangyari kay kuya eh. Bakit naman? Sa sobrang grabe po ng impact sa inyo, ayan, nahihibang na po kayo. Aba, siraulong batang ito ah. Lolo Dino, sabihin niyo nga po sa akin, paano po makakapagpanday si kuya? Durog na po ang buto ng palad niya. Kahit nga po yung maliit ko na maso, baka hindi na po niya mahawakan yun. Magtiwala ka sa kapangyarihan na ibibigay ng puso ng bulalakaw. Magtiwala ka lamang, iyo. Hindi lamang ito gigisingin ng kuya mo. Magiging maayos pa ang kanyang mga buto. Sana nga po, Lolo Dino. Maraming salamat po pala. Dahil kahit hindi niyo po kami kadugo, palagi niyo na lamang po kaming tinutulungan. Wala yun, Hugo. Tingin ko sa inyo ay mga tunay ko na ring apo. Kaya huwag ka na magpasalamat sa akin. Halika na at magdasal na lamang tayo at saka matulog. Lolo Dino, pwede po bang humingi ng yakap? Abay, oo naman. Walang problema. Lumapit ka rin eh. Niyakap ni Hugo ang matandang si Lolo Bernardino. Pagkatapos ng isang mahigpit na yakap, ay agad na silang lumuhod sa harap ng bintana kung saan nakikita nila ang kalangitan na punong-puno ng bituin at isang maliwanag na buwan. Doon ay nagdasal sila at matapos nilang magdasal, tumabi na lamang si Hugo kay Lolo Bernardino upang maiwasan niyang tamaan ang mga sugat at pilay ng kanyang kuya. Mabilis lumipas ang gabi at nagkamalay na ang binatang si Roy. Doon nakita niya ang nakabalot niyang mga kamay. Ngunit dahil wala itong maramdamang sakit, ay pinilit niyang tanggalin ang puting tela. Nanlaki ang mga mata nito nang makita niyang maayos ang kanyang kamay. Wala siyang nararamdaman na kahit na anong uri ng sakit. Sumunod naman na nagising ang kanyang nakababatang kapatid. Pagmulat pa lamang ng kanyang mata nang makita niya ang kamay ng kanyang kuya na maayos at nakagagalaw na, ay napasigaw ito dahil doon nagising naman si Lolo Bernardino. Jesus Mariosep! Ano ba nangyayari? Kuya, sampalin mo nga ako gamit ang kamay mo. Ha? Sabi ko kuya, kung totoo na magaling na ang kamay mo, sampalin mo ako. Dali kuya, dali! Sinampal naman ng binata ang kanyang kapatid. Dahil doon, napahawak bigla si Hugo sa kanyang pisngi. Aray ko naman! Hala, totoo nga. Totoo nga po, Lolo Dino.
Magaling na po si kuya! Grabe ang bilis! Teka. Ano po bang nangyayari, Lolo Dino? Ikaw ang napili kong magmamana ng aking kwintas, habang si Hugo naman ang makakasama mo o makakatuwang mo. Teka, Lolo Dino. Ano po bang ibig niyo sabihin? Kayong dalawang magkapatid ang napili ko bilang aking susunod na tagapagmana. Kayong dalawa ang tatapos ng kasamaan ng mag-asawa. Teka, Lolo Dino. Teka lang ha. Paano pong kami? Nakita niyo naman po na kahit sarili ko ay hindi ko kayang ipagtanggol. Ibang tao pa kaya? Tiwala sa sarili, Roy. Tiwala sa sarili. Yun ang dapat mong matutunan sa lahat. Yan ang makakatulong sa iyo para labanan ang lahat ng kasamaan. Lolo Dino, bakit po kami? Nadiskubre ko na kayong magkapatid ang matagal ko nang hinahanap para sa mana. Ngunit dahil ayaw ko magtiwala kagad, hindi ko muna ipinaalam sa inyo ang totoo. Ngunit nang ipagtanggol mo si Narcisa at napigilan mo ang pagpaparusa, nag-init ang aking kwintas. At nang magsalita naman sa tabi ko ang iyong kapatid, umilaw ito. Kaya nalaman ko na talagang kayong magkapatid na panday ang siyang kailangan ng mga tao para makawala ang mga tao sa kadena ng kasamaan na itinali ng mag-asawang aswang. Tumahimik ang magkapatid at mabilis na lang na tumayo at inalis lahat ang mga tela na nakatali pa sa isa nitong kamay. Pagkaalis nun ay sabay silang tatlo na bumalik sa pandayan. Hindi naman napigilan ng mga tao na hindi tignan ang binata dahil sa pagtataka. Ang lalaking pinalo ng ilang beses ng martilyo sa kamay ay nakatayo na para bang walang nangyari. Mabilis yun na nakarating sa kanilang among lalaki. Kaya naman, dali-dali niyang sinuri si Roy. Napakakunat din pala ng mga buto mo. Grabe! Kahapon lamang, alam kong durug-durug na ang iyong mga buto. Pero ngayon, biglang naging maayos na. May sapusa ka ba? Hindi sumagot ang binata sa sinabing yun ng kanyang amo. Sa halip ay gumawa siya ng eksena sa kanyang isipan na binubugbog niya ito at pinahiga sa nagbabagang apoy. Nang matapos ang mga sinasabi ng kanyang amo, ay iniwan na rin siya nito. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na ang ngiti na ipinakita nito ay peke. Kaya naman, agad na siyang nagtrabaho at doon na lamang niya ibinuntong ang galit na kanyang nararamdaman. Ayos ka lang ba, kuya? Oh, ayos lang ako, Hugo. Magtrabaho ka na lamang dyan, Hugo. Baka may makakita na naman sa'yo at sabihin na naman nila na wala tayong ginagawa kung hindi magdaldalan lang. Opo, kuya. Pasensya na. Lolo Dino, Ano yun, Roy? napatigil saglit si Lolo Dino dahil sa biglang pagtawag ni Roy sa kanya. Tinignan naman ni Roy si Lolo Bernardino ng seryoso. Totoo po ba na kaya ng kwintas na ito na tapusin ang kasamaan ng hayop na Federico at Venansyang yun? Oo, Roy. Lalo na kung nasa panig ka ng tama. Dahil ikaw ang nakita niyang karapat-dapat. Gagana sa iyo ang lahat ng kapangyarihan niyan. Hindi lamang ikaw. Kasama doon ang kapatid mo, Roy. Hindi po ba pwedeng ako na lang po? Hindi pwede iyo. Dahil dalawa kayong pinili ng puso ng bulalakaw. Kung ganun, Lolo Dino, paano po gagana ang kapangyarihan nito? Sa ilalim ng sikat ng buwan, kailangan niyong pandayin yan ng sabay at iisa ang hawak na maso at gawin niyong isang matalim na bagay. At sa oras na gagamitin niyo na siya, lalabas ang kapangyarihan na meron yan. Kakaibang lakas ang kayang ibigay ng kwintas. At isang bagay pa, kahit na anumang uri ng sugat ang inyong mata mo, sa oras ng inyong pakikipaglaban, ay agad itong maghihilom.
magkakaroon din kayo ng kakayahang kumilos ng malakidlat at magkakaroon din kayo ng mabilis at matalas na pag-iisip. Lolo Dino, paano naman po namin mapapanday yan? Hindi po ba isinasara ang tarangkahan ng pagawaan at pandayan? Walang problema sa bagay na yun, Hugo. Dahil sagad na sa buto ang kalupitan nila. Hindi na ako natatakot na sumuway sa kanilang mga patakaran. Dahil sa ginawa niya sa akin, ang pinakamasakit na parusa na kailanman ay hindi mararamdaman ng iba. Mamayang gabi, pagbilog ng buwan, pupuslit tayo at magpapaiwan sa loob ng pandayan. Pero kuya, may isa pang problema. Hindi ba may mga nag-iikot na bantay sa gabi? Walang problema sa bagay na yun, Hugo. Ako na ang bahala pagdating sa bagay na yun. Madali lamang solusyonan ang isang kaganapang yun. Basta ito ang tatandaan nyo, Hugo, Roy. Kailangan nyo mapanday ang puso ng bulalakaw hanggang sa maging maliit na matulis na patalim yan. Huwag ho kayong mag-alala, Lolo Dino. Gagawin po namin ang lahat na makakaya namin. Tatapusin na po namin ang kasamaan ng mag-asawang yun. At wala nang katulad natin ang masasaktan pa sa latigo, lubid at martilyo. Dahil ako na ang huling masasaktan ng kanilang mga gamit pamparusa. Dahil oras naman nila para matikman ang kanilang parusa. Dahil sa pagdadamot nilang iparanas sa atin ang kalayaan. Itatatak ko sa bato yun, Lolo Dino. Hindi matatapos ang gabi hanggang bukas nang hindi sila mamamatay sa kamay ko. Tatapusin ko ng dapat na matagal ko nang inumpisahan. Tutulungan kita kuya. Para maranasan naman natin ang makapagpahinga at makakain ng hindi natin iisipin kung ang pagkain ba ay makakasama sa atin o hindi. Naniniwala ako sa inyo magkapatid dahil nasisiguro kong hinding-hindi magkakamali ang puso ng bulalakaw sa pagpili sa inyo. Nagtinginan at nagtanguan ang magkapatid. Kaya naman, bumalik na sila sa kanilang pagtatrabaho. Mabilis nilang kinuha ang kanilang pagkain. Kung ito man ay karne, ay itinapon nila ito. Kung mais o kamote naman ay itinatabi nila. Hanggang sa parating na ang paglubog ng araw. Nakasalubong ng binatang si Roy ang dalagang si Narcisa. Roy, O Narcisa, ikaw pala. ayos ka na ba? Kumusta na mga kamay mo? Ayos naman na ang kamay ko. Nagagamit ko na nga sa pagpapanday. Talaga ba? Patingin niya ako. Maingat na kinuha ni Marisa ang dalawang kamay ni Roy. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niyang wala ng bakas ng kahit na anong sugat ang kamay ng binata. Teka, napaka-imposible naman yata nang nakikita ko, Roy. Kahapon lang nangyari sa'yo yun, di ba? Teka, umamin ka nga. Tao ka ba talaga? Pambira. Ano namang klaseng tanong yan, Narcisa? Oo naman, tao ko, no? Pero may tatapusin akong hindi tao. Roy, anong ibig mo sabihin? Wala lang. Basta, bilang na yung araw at magiging malaya na tayong lahat. Sige. Mauna na ako, Narcisa. Palubog na ang araw magpahinga ka na. Pupunta na rin ako sa tulugan. Ninitian na lamang ni Narcisa ang binatang si Roy. Dahil sa mga sinabi nito, napansin niya na parabang nawala ang pagiging masiyahing tao ng binatang si Roy. Ngunit hindi na lamang niya pinansin yun. Dahil alam niya, kahit hindi sabihin ng binata, nararamdaman pa rin ito ang sakit na sinapit niya ng nagdaang araw. Habang sa kabilang panig naman ay nagtatalo ang mag-asawa. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin makuha ni Don Federico ang gusto niya. Dahil gusto niya gamitin ang binata para sa mga pagpatay at gawin itong tulad nila. Anong nangyayari, Binasya? Bakit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makuha ang gusto ko sa binatang yon? At isa pa, ang ipinagtataka ko, paanong ganun na lamang kabilis ang paggaling ng binatang yon?
Napaka-imposible talaga ng bagay na yon. Dahil isipin mo, kahapon ko lamang ginawa yun sa kanya. Halos durug-durug na ang kaliwat kanang kamay niya. Pero bakit ngayon? Maayos na siyang nakakahawak ng mga ginagamit niya sa pagpapanday. Paano nangyari yun? Teka lang naman, Federico. Para namang sinisisi mo pa ako sa kapalpakan mong ginawa. Kung hinayaan mo na sanang bugbugin yung tagaluto, mas mapapadali tayo. Dahil gagawin natin siyang bangkilan. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Binasya? Kapag sinabi ko ay sinabi ko. Ayoko nang papalitan mo ang mga kagustuhan ko. Naiintindihan mo ba? Oo na, sige na, tama ka na. Ay nako, hindi ko maalam. Bakit sa dinami-dami ng uri ng mga aswang? Bakit ba sa isang hanagog pa ako bumagsak? Ay nako, nakakaloka. Nakaka-stress. Eh di maghanap ka ng ibang asawa. Yun nga lang, kapag nakamit ko na ang lahat ng mga pinaplano ko nang hindi kita kasama, siguradong gagapang ka. Pabalik sa akin. Tandaan mo yan! Tumalikod na lamang si Senyora Binasya. Ganun rin ang ginawa ni Don Federico. Hindi naman nila alam na habang sila ay namamahinga, nang maisara na ng mga tagabantay ang tarangkahan, ay doon naman lumabas ang magkapatid sa kanilang pinagtataguan. Nagubad ng damit pang itaas ang binata at doon na lumitaw ang makisig nitong pangangatawan. Masasabing maigit 20 anyos pa lamang ito, ngunit dahil sa maagang namulat sa katotohanan, ay maagang napuwersa ang kanyang katawan, dahilan upang mamuo dito ang pagiging bato-bato ng kanyang katawan. Wow, kuya! Ang ganda pala ng katawan mo! Huwag mo na nga akong bulahin. Hawakan mo na maliit mong maso. Pag nailawan na ang kinaroroonan ng kwintas na to, uumpisa na natin ang pagpapanday. Okay, kuya. Masusunod po. Habang nakaabang ang magkapatid sa liwanag na ibibigay ng buwan, habang hinihintay nila, ay nakatingin sila sa itaas kung saan dadaan ang sikat ng buwan. Hanggang sa nag-umpisa na ang paggapang ng liwanag at sumakto yun kung saan binitiwan ng binata ang kwintas. Sabay nilang ginawa ang sinabi ng matanda. At bawat palo nila sa bagay ay kumikislap yun na parabang kulay ng buwan. Tumagal ang kanilang ginagawa hanggang sa paunti-unti nang nawawala ang liwanag ng buwan at nakikita na rin nila ang resulta na gusto nilang makamit sa bagay na kanilang pinapanday. At nang tuluyan ng mawala ang liwanag ng buwan, ay gumamit ng isang bagay ang binata upang mahawakan ng maayos ang kwintas na ngayon ay may itsurang matalim na bagay. Maliit lamang yon, ngunit hindi nagbigay ng palaisipan sa magkapatid. Sa halip, inilublob ng binata sa tubig ang sinasabing puso ng bulalakaw, at nang makita nila ang pinakaresulta ng kanilang ginawa, ay sabay na napatalon sa tuwa ang magkapatid. At dahil doon, agad na naghanap ang binata ng isang tali na magagamit niya upang gawin muling kwintas ang bagay na kanilang pinanday. Nang matapos yun, bumalik ang magkapatid kung saan sila nagtago. Dahil anumang sandali, siguradong darating na ang mga bantay. Kuya, umurong ka ng konti. Naiipit na ako eh. Ang ingay mo naman. Sa bibig mo lang eh. Malalaman na nandito na tayo eh. Pasensya naman. Naiipit lang talaga ako, kuya eh. Tumahimik ka na. Nandiyan na sila. Hala, kuya. Yung baga, hindi mo napatay. Ngunit lalabas pa lang sana ang binata para patayin ang baga na kanilang ginamit. Ngunit nalaman niyang nasa labas na pala ang mga tagabantay. Kaya naman, hindi na sila tumuloy. Hindi naman napansin ng mga ito ang ginamit nilang baga. Ngunit dahil alam ng magkapatid na ang mga bantay ay isa na ring mga yanggaw, dahan-dahan silang lumabas at hinila ang mga ito. Nang makarating sa loob, doon ay ginilitan nila ito ng leeg.
Ngunit dahil agad nalusaw ang katawan, nalaman ng magkapatid na matagal na palang alagad ng mag-asawang aswang ang kanilang napatay. Tatakpan ko na lamang ng tela ang mga nalusaw na katawan ng mga to, kuya. Sige, pero ngayon, kailangan natin makahanap ng taong makakatulong sa atin para sa isa pang bagay na pinaplano ko. Lumabas ang magkapatid at hinanap si Narcisa. Doon naabutan nila palabas ng lupa ni Don Federico. Mabilis na hinabol yun ng magkapatid at sinabi nito na mamimili siya sa bayan ng mga pinabibili nila Don Federico at Senyora Benassia. Doon ipinasabay na rin ng binata ang 2 kilo ng asin at 5 dosenang bawang. Teka, para saan ba mga yan? Allergic si Senyora sa mga pinabibili nyo. Basta, makinig ka na lamang sa akin, Narcisa. Pagdating mo, dalhin mo kaagad sa akin, ha? Tulad ng sinabi ko, tatapusin ko na mamayang gabi ang kasamaan. Ate, makinig ka po kay kuya. Mga aswang si Senyora Benassia at Don Federico. Ano? Sigurado ba kayo sa mga sinasabi nyo? Opo, ate. Kaya sana po, makipagtulungan ka po sa amin. Ito na lamang po ang pag-asa natin na maramdaman ng kalayaan. Kaya sana po, makipagtulungan kayo, ate. Pakiusap, Narcisa. Sige, kung totoo mga sinasabi niyo, tutulong ako. Makabawi man lang ako sa kabutihang ginawa mo sa akin. Maraming salamat, Narcisa. Aasahan ko ang tulong mo. Tumango ang dalaga. Pagkatapos nun ay tumalikod na siya. Kaya naman, bumalik na sa pandayan at inumpisa na doon ang kanilang trabaho. Ngunit may mga bagay silang hinanda. Isang balde ng tubig kung saan inilagay ni Don Federico ang tubig na ibinuhos niya sa binata. Ipapanalo natin to, Hugo, para sa mga tao at para sa kalayaan nating lahat. Oo, kuya. Hindi natin ipapahiya si Lolo Dino sa pagpili sa atin ng kwintas. Nang makabalik na si Narcisa, ay agad na inasikaso ni Roy ang balde. Ipinabuhos niya kay Hugo ang asin, habang ang bawang naman ay dinikdik niya. Doon niya din inilagay sa balde ng tubig. Kaya nang lumipas ang mga oras at tuluyan ng lumubog ang araw, agad na kumilos ang magkapatid. Sikreto nilang inuna ang mga bantay gamit ang mga nagawa nilang mga itak. Mabilis silang pumasok sa mansyon. At grabe na lang ang pagtataka nila dahil sa dilim ng paligid, wala silang kahit na anong ilaw na ginagamit doon. Ngayon lang ako nakapasok sa mansyon, kuya. Pero di ko naman inaakala na ganito kadilim dito. Huwag ka maingay. Hanapin na lang natin yung kwarto ng mag-asawang aswang. Inisa-isa nila ang mga kwarto sa mansyon hanggang sa malaman nila ang tunay na kwarto ng mag-asawang aswang. Agad kumilos ang magkapatid at dahan-dahang itinali ang mag-asawa sa kanilang papag. Maya-maya pa, nakaramdam na ang mga ito at nagising. Teka, anong ibig sabihin nito, Roy? Napakaigpit ng pagkakatali sa akin. Ano bang nangyayari? Roy, ano ba ito? Don Federico, oras na po para kayong mag-asawa naman ang makatikim ng parusa. Sobra na po ang kalupitan na ginagawa nyo. Sobra na po ang mga kahayupang ginagawa nyo sa mga tao. Animal ka! Isa ka lamang hamak na manggagawa ng aking pandayan. Isa lang kayong panday. Kami ang mga amo ninyo. Tapos gagawin nyo sa amin ito. Wala kayong utang na loob. Alisin nyo ang pagkakatali sa amin! Don Federico, nung halos patayin nyo ako at si Lolo Dino sa paghataw ng magaspang na lubid, pinakinggan nyo ba siya? Pinakinggan nyo ba ako? Nung sinasabi naming tama na ayaw na namin, nasasaktan na kami. Pinakinggan nyo ba kami? Hindi, di ba? Kaya walang dahilan para pakinggan ko kayo. Hayop ka! Kapag nakawala ko rito kasugot ka, sisiguraduhin kong yun na rin ang katapusan mo! Hindi po mangyayari yan, senyora. Makawala man kayo dyan, sisiguraduhin po namin na mapapatay namin kayo. Ikaw na aswang bangkilan.
At gusto ko lamang po't sabihin sa inyo, hindi kayo maganda. Mukha kayong baklang impakta. Parehas kayo ng asawa mo. Mga aswang kayo. Mga kampo ng kadiliman. Kung ganun, alam niyo na pala ang tungkol sa pagkatao namin. Alam na namin, Don Federico. Kung ganun, alisin niyo ang pagkakatali namin. At nangangako kami na magbabago na kami. Maniwala kayo. Don Federico, hindi man po kami nakapag-aral, pero hindi po kami mangmang. Kung akala ninyo ay maniniwala kami sa isang malupit na katulad nyo, ay nagkakamali kayo. Nagmamakaawa kami sa inyo, pakiusap. Pag-usapan na lang natin ito. Bakit po, Don Federico? Nung nakikiusap po ako na tigilan niyo na po ang pananakit sa kuya ko, nakinig po ba kayo? Hindi, di ba? Kaya wala din dahilan para pakinggan namin kayo. Ito na ang katapusan nyo. Mga mangmang pa rin kayo. Dahil alam nyo lamang na mga aswang kami. Pero hindi nyo alam kung ano ang mga kaya namin gawin. Hindi pala kayo makuha sa pakiusap, ha? Kaya naman, maglaban tayo at malalaman ninyo kung gaano kami kalakas. Nagulat ang magkapatid nang mag-anyong pusa ang mag-asawa at dahil doon, nakawala sila sa pagkakatali. Doon ay madaling lumapit si Hugo sa kanyang kuya. Nagtinginan ang mga ito at nagtanguan. Hinila ni Roy ang kanyang kwintas at sabay nila yung hinawakang magkapatid. Kaya nagkaroon ng isang nakakabulag na liwanag ang lumabas sa katawan ng magkapatid. At nang mawala yon, nagkaroon sila ng tig-isang espada na nag-aapoy. Makikita natin ngayon kung sino ang mga mangmang! Katapusan nyo na! Kabay ang ginawang pag-atake ng magkapatid sa loob ng silid ng mag-asawa at ganun din ang ginawa ng mga ito. Pambihirang lakas ang ipinakita ng magkapatid at hindi naman nagpatalo ang mag-asawang aswang. Lakas sa lakas, tapang sa tapang, hanggang sa pare-pareho na ang mga ito na humihingal, ngunit patuloy pa rin sila sa pakikipaglaban. Maya-maya pa, isang pambihirang atake ang pinakawalan ng magkapatid. Doon ay pareho nilang nasugatan ang mag-asawa sa tuhod, dahilan upang hindi na sila makakilos pa. Ano? Tumayo kayo! Hindi niyo na ba kaya? Ngayon niyo ipakita kung gaano kayo kalakas at kung gaano kayo kalupit. Tumahimik kayo! Lamang kayo sa laban na ito dahil may kakaiba kayong sandata. Samantalang kami, hindi kami nakainom ng dugo. Tama lang yan. Para hindi na madagdagan ng parusa nyo pagdating nyo sa impyerno. Malalakas ang loob nyo. Pero may isa pa kaming alas. Magbabago pa sana sila ng anyo, ngunit parang magkadugtong ang mga utak ng magkapatid at sabay nilang itinutok ang kanilang mga hawak na espada sa leeg ng mag-asawa. Ngunit hindi nagpapigil ang mga ito at nagawa nilang mag-anyong aso. Ngunit dahil mabilis mag-isip ang magkapatid, pareho nilang hinagis ang kanilang mga espada sa magkabilaang direksyon. At doon, tumama ang mga ito sa parehong likod ng mga aswang na patakas na sana. Don Federico, pinangako ko sa sarili ko na ngayon ko tatapusin ang kalupitan niyong mag-asawa. Hindi ko na masikmura ang kahiyupang ginagawa niyo sa mga tao. Hindi man ito magustuhan ng nasa taas, ngunit hindi ko nahahayaan panlumaganap ang mga tulad niyong demonyo na walang ginawa kundi gamitin ng mga tao para gawin yung mga alipin at katulad yung mga aswang. At walang awa niyong pinagmamalupitan. Kahit na maliit lang ang pagkakasala. At kung sinasabi niyo na marumi ang mga tulad naming mga mahihirap, nagkakamali kayo. Dahil kung may marumi man sa atin dito, kayo yon na ilang beses ang nakapatay sa pamamagitan lang ng inyong mga kamay. Kaya dapat lang na mamatay na kayo. Lumabas ang magkapatid at sa harap ng pintuan ng mga
malupit na mag-asawang aswang ay kinuha nila doon ang isang balde ng tubig na may asin at bawang. Teka! Pakiusap, tama na! Tama na! Magbabago na kami! Pangako! Hindi na. Maraming beses na nagkaroon kayo ng pagkakataong magbago. Pero hindi nyo ginawa. Kaya ngayon, ipapatikim ko sa inyo ang sakit na naramdaman ng lahat ng taong pinahirapan ninyo. Sabay na ibinuhos ng magkapatid ang nilalaman ng balde at nasaksiyan nila ang nagsisisigaw na mag-asawa. Doon nagyakapan ang magkapatid at napaluwa. At nang kunin nila muli ang kanilang mga espada, nagulat na lamang sila nang maging dalawa ang kwintas. Parehong isinuot ng magkapatid ang kwintas. At magkaalalay na lumabas sa impyernong mansyon. Inaabangan sila ng mga nayanggaw, ngunit bumalik na sa katinoan. Kasama nila doon si Narcisa at Lolo Bernardino. Nagpalakpakan ang lahat dahil batid nila ang tagumpay ng magkapatid. Malaya na tayo, mga kapanday! Sabay-sabay na isinigaw ng mga katulad nilang manggagawa ang salitang malaya na tayo. Habang si Narcisa ay abot tenga ang ngiti nang makita si Roy na ligtas. Nilapitan niya si Roy at lumayo naman ang batang si Hugo. Lumapit siya kay Lolo Bernardino at niyakap ito, habang ang binata at ang dalaga naman ay nagtitigan. Masaya ako, Roy. At ligtas ka. Maraming salamat, Narcisa. Dahil tinulungan mo rin kami. Kaya nakamit namin ang tagumpay na to. Nakamit na natin ang kalayaan na noon pa ay inaasam-asam na natin. Ninitian lamang siya ni Narcisa at nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong binigyan ng isang matamis na halik. Ang matamis na halik na unang beses naramdaman ng binata. Habang si Lolo Bernardino naman ay tinakpan ang mga mata ng nakababatang kapatid ni Roy. Naging malaya na sila. Nagtatrabaho pa rin sila sa pandayan, ngunit wala silang kinikilalang mga amo. Ang kikitain nila ay sa kanila lamang, o di kaya ay itinutulong nila sa mga naghihirap. Habang si Narcisa at Roy naman, makalipas lang ang ilang taon, ay nagpakasal na. At hindi rin naglaon, nagkaroon sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Habang si Hugo naman, nag-umpisa na sa kanyang pag-aaral. Hindi binawi ni Lolo Bernardino ang kwintas. Sa halip, ay sumama siya kina Roy upang magpatuloy sa kalayaan ng buhay. Matuto tayong magsalita at lumaban kapag alam nating tayo ay nasa tama. Huwag nating hayaan na pagmalupitan tayo ng iba kung alam naman nating sila ay wala sa tama. Masarap mabuhay ng malaya sa mundong ito, lalo na kung ang ginagawa natin ay naloloob sa kabutihan ng ating Panginoong may kapal.